Good morning sa inyong lahat. Ito po ngayon tayo ay pupunta tayo ng palengke at para bumili tayo ng dalag. Ayan, dalag. Ito po ang ating lulutuin sa araw na ito para sa ating tanghalian. Dalag na pisang dalag. Ayan, yan ang tawag sa luto natin sa ngayon. So ayan, bumili po ako ng dalag dito sa palengke sa Pasig para po tayo ay makapagluto po tayo ng sariwang dalag na talagang buhay pa siya. Yung kumikilos na yan ay, yung gumagalaw na yan ay hito yan. Pero yung isang yon na nasa dulo ay dalag yan. Heto na nga, malinis na yung ating dalag. Nilinis ko na yan, tinanggal ko na lahat, pinalinis ko na lahat. Heto ang ating mga sahog. Mayroon tayo ditong papaya dahil wala tayong opo. Mayroon tayong sibuyas, bawang, sili, luya at ang ating ginger. Ay, hindi ginger pala. Tawag dito yung lemongrass. So, mayroon tayong gulay dito na gagamitin ay ang ating pechay. So, ayan. Ito ang ating dalag. Lulutuin na natin. Painit tayo ng kawali or isang malalim na lutuan kasi may sabaw ang ating lulutuin, guys, no? Bali dito sa ating kaserola, gagamit tayo ng mantika. And then hintayin natin siyang uminit. And then pag mainit na siya, ilalagay na natin yung ating mga ingredients, 'di ba? So napakadali lang, guys, ng pisang dalag at talagang, guys, sa pagka nakatikim ka nito ay makakalimutan mo yung mga dalahin mo sa buhay na mabibigat, 'di ba? Masarap yung minsan titikim tayo ng sabaw. So eto na, guys, nilagay na natin yung bawang. And then wag na natin patagalin yung ating pagigisa. Ilagay natin din yung ating sibuyas. Huwag nating hintayin na matutong or yung ating bawang, 'di ba? So ito nilagay ko na, guys, yung ating sibuyas, bawang at luya. Iyan, guys, ang nagpapabango ng ating lutuin, 'di ba? So dahan-dahan lang yung ating apoy para hindi tayo masunog or hindi masunog ang ating niluluto, 'di ba? So kasi pagka mabilis ang apoy, malaki ang apoy, mabilis siyang masunog, lalo na ang bawang, ang bilis niyang masunog. So maglalagay tayo ng patis. Alam niyo, guys, pag naglalagay tayo ng patis, kailangan lutuin natin yung patis para tayo nagtitinula. Alam niyo ang dalag, pisang dalag ay parang tinula. Pero dahil nga ang tinula na sanay tayo sa Tagalog ay yung manok. So ito naman pisang dalag. So ilalagay na natin yung dalag na ating nabili. At isang piraso lang to, guys, pero nagkakahalaga ito ng 190 pesos. Dahil 280 yung kilo ng ating dalag. So isang piraso lang ang binili ko, guys, kasi apat lang naman kami kakain. So ang nagkakahalaga yung dalag ng 190. So nakita nyo yung, guys, mayroon tayong nakikitang dilaw doon sa dulo. Yan po ay taba. Oh, 'di ba? Mataba po yung dalag na nabili ko. So kasi nga po, napadaan po ako doon sa bilihan ng dalag. Then may nakita akong isang dalag na malaki. Tapos ginawa ko po ay tinitingnan ko muna bago ako bumili. And tinignan ko yung isang mama, bumili siya ng isang malaki. Nagkakahalaga siya ng mahigit 200 plus 300 yata yun. So napakalaki niya eh. Ngayon, nung nakita ko siya, parang ako naglalaway ba? Parang sarap-sarap tignan ng, siguro pagka niluto ito with sabaw, talagang matatakam ka. So, ayun na nga, bumili rin ako ng isa. At sabi po nung naglilinis ay, ma'am, may taba, kasama ba natin yung aligi? Sabi ko, sige sir, isama nyo na lang po yung aligi kasi mas masarap pong kainin yung aligi. Diba? So, ayan na, nagisa na natin, guys, yung ating dalag. So, hintayin lang natin na masangkot siya. Matanggal yung, alam mo yung dugo-dugo ng pagkaano. Kaya, lilinisan natin ng maigi yung ating dalag para hindi siya malansa, di ba? So, ayan na nga. Hintayin natin masangkot siya yung ating isda. Ganun din naman, guys, yan pa nagtinola ka. Isasangkot siya mo talaga yung para hindi malansa, di ba? So ayan,
luto na itong ating tawag dito, dalag. At dahil nga medyo maglalagay tayo dito ng 2 pirasong tawag dito, lemongrass. Alam niyo po ba ang lemongrass ay isa sa mga ginagamit pag sa tinola. So ayan, naglagay tayo dito guys ng lemongrass para mas mabango. Dahil naglagay naman tayo na ng luya, maglalagay pa rin tayo ng lemongrass, di ba? So 10 piso lang naman yung lemongrass na nabili na natin. 2 piraso na siya. So hindi na natin medyo hahaluin yung ating isda kasi baka naman tawag dito, madurog, di ba? So ayan, pagka nalagyan na natin at bumango na yung ating lemongrass, ay kailangan itong lemongrass guys kasi nga pang tanggal ito ng lansa. So maglagay tayo ng mga 3 cups na tubig para lampas sa isda natin. So maganda ito guys na nakapaglagay tayo ng tubig ng kasi nasangkutsa na natin yung ating katawag dito yung dalag. So isang cup pa para eksakto na lang yan para hindi naman siya masyadong lubog. O ayan, naglagay tayo ng sili. Alam niyo naman guys, ang sili ngayon ginto, diba, ginto 1K yung ating tawag dito, 1K yung siling pula, labuyo 1K, at ito naman 380 yung ating siling haba. So naglagay tayo dito, instead of upo, naglagay tayo ng papaya, 'di ba? So ang papaya ngayon ay mas mura sa upo at ang upo ay napakamahal talaga, guys. Yung upo po ay nagkakahalaga ng 80 to 90 pesos ang isang habang wala pang kasing haba ng kalahati ng braso ko. So ayan, naglagay tayo ng pamintang crack. So ayan, masarap to guys, para alam mo lahat ng spices ilalagay natin dito and para mas mabango, 'di ba? So ayan na nga guys, naglagay tayo ng asin para mas may timpla na habang pakukulaan po natin siya. So napakabilis po ng pangyayari. Pag ito po ay kumulo na, tatanggalin natin yung ating para alam nyo guys, kaya sinabay ko yung papaya sa isda kasi ang papaya iba siya sa upo. Kasi ang upo ay mabilis maluto, mabilis lumambot, pero ang papaya ay medyo matagal ang kanyang paglambot. So isinabay ko to siya sa dalag para sabay silang lumambot, sabay silang maluto, para hindi po masyadong madurog yung ating isda. Sinabay ko na siya. So ayan guys, tine-check natin dyan kung luto na o malambot na yung yung papaya. Pag nakita nyo pong transparent na yung papaya, ibig sabihin yan, luto na tayo. Luto na siya, diba? Hindi tayo, luto na siya. So ayan, kailangan natin timplahin ang ating sabaw. Tikman natin para kung maalat na ba siya, kasi naglagay na tayo kanina ng patis, then nag-add tayo ng salt ng kaunti para magbalanse, hindi lahat So nag-add ako dito ng patis para kasi nakulangan pa ako ng lasa niya. So pagkatapos ko maglagay niya ng titimplahin muna natin ulit yan para matikman natin kung tama na ba, balanse na ba ang lasa niya. So napakabango niya, at kung nandito lamang kayo guys, maaamoy nyo yung lasa, maaamoy nyo yung bango ng lemongrass, saka amoy ng luya. So napakasustansya niya, lalo na po guys yung sasabaw, kasi yung lemongrass ay nakakatulong yan sa mga pamamaga, maging guys yung tawag dito, yung ginger po, nakakatulong yun sa mga namamagang kasuan natin sa loob ng ating katawan. So ayan, malapit na ito guys na maluto. Konting kembot na lang to, maluluto na to. Kaya wag po tayong masyadong wag muna tayong mag-skip, okay? So dahil nga po nag-iipon tayo ng subscribers, please don't forget to subscribe naman. Tulong nyo na lang po sa akin kasi
para naman po sa mga nagsisimulang tulad ko na mga nagbablog. So, please comment po, mag-share, mag-like, basta wag nyo lang po kalimutan na hindi po kayo mag-react, okay? Kaya tulungan nyo po ako para sa aking vlogging. Thank you so much guys, at sana nandito pa rin po kayo sa aking YouTube, nandito pa rin kayo sa panahon na ito na pagluluto natin. So, ayan, nakita nyo na po guys na puro ako tikim dyan sa ginagawa ko kasi ang sarap-sarap po talaga. O, diba? Ang sarap nito guys, kaya gustong-gusto ko na talagang kumain. At lalagay na natin yung ating pechay. Dalawang pirasong pechay ito, dalawang tali. So, hinugasan ko to ng hinugasan para matanggal yung mga nakadikit dyan. Nakita nyo naman, halos gusto ko na lang durugin yung pechay natin. So, sa ngayon guys, nilagay ko na yung pechay. Hintayin na lang natin na maluto. Kasi mabilis lang naman to. Wala pa tong 3 minutes, 2 minutes, luto na ang pechay natin. So, napakabilis lang ng pangyayari. At maya-maya po ay luto na ito. At talaga namang ako ay nagtatakam na guys para sa pagluluto kong ito. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakapagluto ng pisang dilag. No, dalag pala, hindi dilag, dalag. So ayan, konting kembot lang, luto na yung ating pechay. Ayan, ilalim na natin ng konti para mapasama siya sa mga kumukulo na, maluto na, o diba? Ay, napakasarap ng ating nilutong pisang dalag. So ayan, masarap din to guys. Alam nyo pa, iniihaw ang dalag, then inilalagay sa saluyot. Tikman nyo yung guys, lutuin nyo yan. Ang mga Ilocano guys, napakasarap magluto, lalo na sa mga ganyang inihaw na bangos, inihaw na dalag, inihaw na hito. Ayan, inilalagay nila sa mga gulay na masasarap, as in hindi ko papatalo yung luto nila. Napakasarap, ewan ko ba parang bakit iniidolo ko yung mga luto ng Ilocano na sarap naman talaga ako guys. So ayan na nga guys, luto na yung ating pechay. Pinatay ko na yung ating kalan para naman sa ating pagpe-plating. Ayan, di ba? Magpe-plating na tayo guys para sa ating final result ng ating nilutong pisang dalag. So ayan, kung nandito pa rin po kayo, please don't forget to subscribe sa ating channel. So ayan po, luto na yung ating pechay, luto na yung ating dalag. Ilalagay na natin sa ating plating po at matitikman na natin yung ating nilutong pisang dalag. So ayan, please don't forget to subscribe my YouTube channel guys, para naman makatulong kayo sa akin. At mag-comment lang po kayo para maibalik ko din sa inyo yung tulong na ginawa nyo sa akin, yung pagla-likes and comments, panonood ng ating video. Ayan, salamat. And ito na po yung ating pisang dalag. Masarap to guys. Ayan, pasensya na kayo guys sa ating boses kasi ito talaga ang boses ng isang Bicolana. Ayan, ito na po yung ating pisang dalag. Thank you so much. Luto na at tikiman na at kainan na. Thank you so much. Thank you so much. Please don't forget to subscribe guys. Please help us. Thank you so much. Bye-bye.